Bakit nga ba hindi pinagawan ng bahay ni Manny Pacquiao ang anak niyang si Eman Bacosa? Isang tanong na parang simple lang sa unang tingin. Pero nang ipalabas sa kapuso mo, Jessica Soho, ang kwento ng simpleng pamumuhay ni Eman sa probinsya, bigla itong naging usapan ng buong bansa. Isang bahay na gawa sa kahoy, may bitakang sahig, may bubong, na tila napagod na sa ulan at init. Isang binatang nakaupo sa loob, tahimik, magalang, hindi galit. Pero sa labas ng bahay na iyon, isang apelyidong kay bigat dalhin, Pacquiao. Habang milyon-milyon ang halaga ng mga ari-arian ng kanyang ama sa General Santos, Makati at iba pang lungsod, ang larawang nakita ng publiko ay kabaligtaran. At doon, nagsimula ang ingay. Anak siya ng isang boxing legend. Isang tao na kayang magbigay ng milyong donasyon sa mga nasalanta, kayang magpatayo ng simbahan, kayang tumulong sa halos kahit sinong lumapit. Kaya para sa marami, natural lang ang tanong. Kung kaya niya iyon sa iba, bakit hindi sa sariling anak? Pero ang buhay, hindi laging kasya sa isang larawan. Bago tayo magpatuloy, baka pwedeng pa-like ng video at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Habang ang buong bansa dati ay sumisigaw ng Pacman, tuwing may laban si Manny, may isang batang tahimik na nakatingin sa telebisyon, hindi bilang fan, hindi bilang ordinaryong taga-suporta, kundi bilang anak. Isang batang alam niyang ang lalaking pinapalakpakan ng mundo ay ang kanyang ama, pero hindi siya bahagi ng mundong iyon. Isang batang walang bodyguard, walang spotlight, walang marangyang kwarto. Lumaki siya sa Antipas, North Cotabato, kasama ang kanyang ina. Simpleng buhay, probinsyang tahimik, palaya ng paligid, hindi camera flash. Sa likod ng bawat suntok ni Manny sa ring, may isang batang tahimik na nagtatanong sa sarili kung makikilala ba siya balang araw. At iyon ang mas masakit kaysa sa kakulangan ng material na bagay. Dahil ang pera pwedeng kitain. Pero ang presensya, kapag nawala sa mga unang taon ng paglaki, mahirap ibalik. Noong early 2000s, nagkaroon ng relasyon sina Manny at Joanna Rose Bacosa at doon isinilang si Eman. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naging komplikado ang komunikasyon. May mga legal na usapin, may pride, may pananahimik. At kapag may halo ang emosyon at ego sa isang sitwasyon, hindi agad naaayos ang lahat. Hindi ito teleserye na matatapos sa isang episode ng reconciliation. Sa totoong buhay, may mga taong lumalaki na may tanong na hindi agad nasasagot. Nang muling magkita ang mag-ama matapos ang mahabang panahon, maraming naantig. Walang ingranding eksena, walang dramatic music. Isang anak lang na nanginginig ang boses habang nagsasalita. Isang ama na muling kaharap ang dugo niya. Sa sandaling iyon, parang nawala ang usapin ng bahay. Naging malinaw na ang mas mahalaga ay ang pagkilala. Ang simpleng pagsasabing, anak kita. Pero matapos ang luha, bumalik ang diskusyon. Kung kinikilala na siya, bakit hindi pa rin siya nabibigyan ng mas maayos na tirahan? Sa mata ng social media, simple ang equation. Mayaman ang ama, simple ang bahay, may mali. Ngunit ang mga relasyon hindi sinusukat sa ganitong formula. May mga bagay na inaayos ng tahimik, may mga proseso na hindi agad nakikita ng publiko, at may mga desisyon na maaaring bunga ng paniniwalang ang tibay ng tao nanggagaling sa sariling pagsisikap. Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang pinanggalingan ni Manny Pacquiao. Hindi siya ipinanganak sa karangyaan. Naranasan niya ang gutom, ang matulog sa lansangan, ang magbenta ng tinapay para mabuhay. Ang kanyang kwento ay kwento ng pagbangon mula sa wala. Posible bang gusto niyang maranasan din ni Eman ang proseso? Ang pakiramdam na ikaw mismo ang bumubuo ng sarili mong pundasyon? Posible. Pero sa panahon ng social media, hindi uso ang paghihintay sa paliwanag. Isang larawan lang, may hatol na agad. Ang bahay ni Eman naging simbolo. Hindi lang ito kahoy at yero. Ito ay representasyon ng pagitan ng isang ama at anak. Sa bawat bitak ng sahig may tanong. Sa bawat lumang kurtina may komentong naghihintay. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, si Eman nananatiling kalmado. Hindi siya naninisi, hindi siya nagdemand. Ang sabi niya, hindi niya hinahanap ang pera. Gusto lang niyang makilala. Simple, diretso, pero mabigat. Maraming Pilipino ang nakarelate sa kwentong ito. May mga amang nasa ibang bansa na nagpapadala ng pera pero kulang sa presensya. May mga anak na lumaking may material na suporta ngunit hinahanap pa rin ang yakap. Kaya tumama ang kwento ni Eman
Dahil hindi lang ito tungkol sa isang celebrity at sa kanyang anak. Ito ay tungkol sa pamilya, tungkol sa presensya, tungkol sa sugat na unti-unting naghihilom. Sa bawat training session ni Eman sa boxing gym, hindi lang niya dinadala ang kanyang pangarap. Dinadala niya ang bigat ng apelyido. Sa bawat suntok, may comparison. Sa bawat galaw, may mata ng publiko. Hindi madaling maging anak ng isang alamat. May pressure na patunayan ang sarili. May pressure na hindi umasa lang sa pangalan. At sa paraan niyang tahimik at masipag, mas lalo siyang hinangaan ng tao. May mga nagsasabi na baka gusto ni Manny na si Eman mismo ang magpatayo ng sariling bahay balang araw gamit ang sarili niyang tagumpay. Na ang bawat pako at semento ay simbolo ng sariling pagsisikap. May punto iyon dahil ang mga taong galing sa hirap, minsan may kakaibang paniniwala sa proseso. Ayaw ibigay agad ang lahat. Gusto nilang makita kung paano kalalaban. Pero may isa ring tanong, kailan sapat ang paghihintay? Sa huli, maaaring hindi pa malinaw ang buong larawan. Maaaring may mga pag-uusap na pribado. Maaaring may tulong na hindi ipinapakita sa kamera. Maaaring may plano na hindi pa panahon para isa publiko. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay hindi lang kung bakit walang bagong bahay. Ang mas mahalagang tanong ay ano ang estado ng relasyon nila ngayon. Dahil ang bahay kayang itayo sa loob ng ilang buwan. Ang tiwala, minsan taon ang binibilang. Ang koneksyon ng ama at anak, hindi nabubuo sa isang reunion lang. Kailangan iyon ng oras, kailangan ng presensya, kailangan ng consistent na pagpili sa isa't isa. Hindi natin pwedeng sabihing walang halaga ang material na suporta. Mahalaga iyon. Pero hindi rin natin pwedeng ikulong ang sukatan ng pagmamahal sa laki ng mansyon. Ang tunay na tahanan minsan nagsisimula sa pagkilala, sa pag-amin, sa pagsasabing anak kita at paninindigan iyon hindi lang sa salita kundi sa gawa. Habang tumatagal ang diskusyon, mas nagiging malinaw na ang kwento ni Eman ay hindi lang tungkol sa kakulangan ng isang bahay. Ito ay kwento ng paghihintay, kwento ng pasensya, kwento ng isang anak na piniling magsikap kaysa manumbat. Sa panahon ng ingay at drama, siya ang katahimikan na mas malakas pa ang dating. At marahil, sa tamang panahon, makikita natin siyang nakatayo sa harap ng sariling bahay na siya mismo ang nagpatayo. O marahil, makikita natin ang mas mahalagang bagay, isang relasyon na mas matibay kaysa anumang konkretong pader. Dahil sa dulo ng lahat, ang tanong na bakit walang bahay ay maaaring masagot ng panahon. Pero ang tanong na kumusta na ang puso ng mag-ama? Iyon ang mas mahalagang bantayan. Ang kwentong ito hindi lang viral issue. Isa itong paalala na kahit gaano kayaman ang isang tao, may mga bagay na hindi agad nabibili. At kahit gaano kasimple ang isang bahay, kung puno ito ng pag-asa, may pundasyon itong hindi madaling tibagin. At dito nagiging mas mabigat ang katahimikan. Dahil kapag natapos ang mga komento, kapag humupa ang hashtags, kapag napalitan na ng bagong issue ang timeline, isang tanong pa rin ang naiiwan, ano na ngayon? Sa mundo ng social media, mabilis tayong magdesisyon kung sino ang tama at mali. Isang larawan lang, may verdict na. Isang clip lang, may side na agad. Pero sa likod ng bawat viral story, may mga detalye na hindi nakikita ng publiko. May mga pag-uusap na hindi nakarecord. May mga emosyon na hindi kayang isulat sa caption. At baka doon mas mahalagang tumingin. Dahil kung iisipin mo, ang bahay ay simbolo lang. Oo, mahalaga ang maayos na tirahan. Oo, responsibilidad ng magulang ang magbigay ng seguridad. Pero ang mas mahirap ibigay ay ang presensyang tuloy-tuloy, ang consistency, ang pagpiling manatili kahit walang kamera. Kung sakaling dumating ang araw na makita natin si Eman sa isang bagong bahay, mas malaki, mas matibay, mas maayos, matatapos ba ang usapan? O maghahanap lang ulit ang publiko ng panibagong anggulo? Dahil minsan, hindi talaga bahay ang gustong sagot ng mga tao. Gusto nila ng simbolo ng closure. Gusto nila ng patunay na maayos na ang lahat, na wala ng pagitan, na ang sugat ay tuluyan ng naghihilom. Pero ang paghilom hindi instant. Hindi ito parang laban sa boxing na may malinaw na round 1, round 2 hanggang may winner. Sa relasyon ng ama at anak, walang scorecard, walang referee, walang countdown. Meron lang pagpili araw-araw kung magpapatuloy ba sa pagbuo o babalik sa pananahimik. At kung titingnan mo si Eman ngayon,
makikita mo ang isang binatang hindi nagpapabiktim sa kwento niya. Hindi siya sumakay sa galit ng publiko. Hindi siya nag-ingay para mas umingay pa ang issue. Mas pinili niyang mag-training. Mas pinili niyang maghintay. Mas pinili niyang maging mahinahon. Sa panahon na mas uso ang pagsagot kaysa pag-unawa, kakaiba ang ganoong klaseng lakas. Kaya siguro mas tamang tanong ngayon ay hindi na bakit walang bahay, kundi ano ang susunod na hakbang ng mag-ama. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang pundasyon ay hindi gawa sa semento. Hindi ito nabibili, hindi ito napapagawa overnight. Ito ay tiwala, ito ay presensya, ito ay relasyon na pinipiling buuin kahit mahirap. At habang patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang kwentong ito, sana mas maging maingat tayo sa paghuhusga. Dahil sa likod ng bawat viral headline, may totoong taong nasasaktan, umaasa at lumalaban sa tahimik na paraan. Ang kwento ni Eman Bacosa ay hindi pa tapos. Hindi pa ito huling round, at kung may isang bagay na malinaw, ito iyon. Ang tunay na laban hindi lang nangyayari sa ring. Minsan, nangyayari ito sa loob ng puso, kung saan ang pinakamahirap kalaban ay hindi ang ibang tao, kundi ang pagitan ng kahapon at ng pagkakataong magsimula ulit ngayon. At marahil sa tamang oras, hindi lang bahay ang maitayo, kundi isang tahanan na buo. Kung gusto mo ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking channel. Salamat sa panonood.